na hindi ako nakakakain, hindi ako nakakatulog, hindi ako nakapag-focus sa trabaho. So iwasan ko yun dahil ito yung mas importante sa akin. Dahil ito yung nagpapahiwatig na minamahal ko yung sarili ko. Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito ang magiging topic natin sa video na ito. Isang, kailangan mo siyang pakawalan kahit mahal na mahal mo pa. Okay? So ito mga utol, kaya ka nandito ngayon sa content na ito dahil for sure, may problema ka sa partner mo. Okay? Na which is, nakaka-relate ka sa topic natin sa ngayon. Na kung mahal na mahal mo pa yung partner mo, bakit kailangan mo siyang pakawalan? Dahil ito mga utol ha, una sa lahat, i-explain ko muna sa inyo ha, na di ba nagmamahal tayo, once na nakakaramdam tayo na special tayo sa taong ito, or minamahal din tayo ng pabalik. Okay? So, mas lalong masarap sa pakiramdam kung nagmamahalan tayo, na kayong dalawa is nagmamahalan sa bawat isa. Hindi yung isa lang yung nagmamahal. Okay? So, ito ngayon, bakit kailangan mo siyang pakawalan kahit mahal na mahal mo pa? Kapag yung situation ninyo utol ay one-sided or isa na lang yung nagmamahal. Let's say, ikaw na lang yung nagmamahal. Mahal na mahal mo siya, pero nakakaramdam ka na parang hindi ka naman importante sa kanya. Binabaliwala ka, inetsapwera ka, or let's say niloloko ka, or parang wala ka talagang halaga or silbi sa kanya. So kung mag-e-stay ka sa ganitong relationship, kahit sabihin pa natin na mahal mo siya, ay makakaramdam at saka makakaramdam ka talaga ng sakit. Na yes, may karelasyon ka nga, na kahit sabihin natin na mahal mo siya, pero hindi pa rin natin masasabi na buo yung relationship ninyo or matatawag na healthy yung relationship ninyo kapag ikaw lang yung nagmamahal eh. And then siya is baliwala ka sa kanya, hindi kanya minamahal. So yung iba lang dito is kumakapit pa na ipapakita sa partner nila na yes, mahal na mahal ko siya, kailangan kong ipakita sa kanya na minamahal ko siya para ma-win back ko siya, para manumbalik yung pagmamahal niya sa akin. Oh no! Which is not utol. Kahit kasi gawin mo pa yung lahat-lahat, ipakita mo pa yung lahat-lahat, dahil gusto mo nga maipanumbalik kung ano yung meron sa pinapakita niya dati sa'yo. Hinahanap-hanap mo yun. So kahit ibuhos mo pa kasi yung lahat-lahat utol, ay the more lang itong aatras. The more lang kasi na bababa yung pagtingin niya sa'yo. Kagaya nga niyan sa iba dyan, na ito sa mga nakakausap ko, karamihan talaga na nangyayari ito. Na yung iba, once na nakakaramdam sila na parang sumisemplang na yung relationship nila, is mas lalo pang nag-e-effort. Let's say yung babae, na nagloko na nga yung mga partner nilang lalaki, ay the more pa silang nag-e-effort. Yung mga babae na yes Kuya Kiko, alam ko na niloloko niya ako, pero yes, sinurpresa ko pa siya, binigyan ko pa siya ng regalo nung birthday niya, pinuntahan ko siya, binigyan ko siya ng magagandang damit na which is yung mga gustong gusto niya. Pero yung hindi ninyo alam utol, kapag kasi na binabaliwala ka na ng partner mo or wala na siyang pagmamahal, kahit gawin mo pa yung lahat-lahat ng ito, eh the more lang talaga itong lalayo sa'yo. Diba? The more nga na binibigyan mo yung tao, the more na ina-spoil mo yung tao, is the more din na nang-aabuso. So pareho lang din ito sa situation na to utol, na yung pinapakita mo. Na kahit alam mo na nga na niloko ka na, is nag-effort ka pa din. So nagpapahiwatig ito na wala kang respeto sa sarili mo, na nagpapakabulag ka dahil sa kanya, na patay ka din sa kanya. So the more ka lang na maaabuso, or the more ka lang din na aatrasan ng lalaki. Uy,
nag-effort pa siya. Sige, tatanggapin ko yung damit, tatanggapin ko yung mga regalo niya, pero ang buong akala niya is manumbalik yung pagmamahal ko. No. Mas lalo lang talagang mababawasan. Mas lalo lang siyang aatras. Mas lalo lang siyang lalayo sa'yo dahil hindi ka na attractive. Yes, mababawasan yung attraction mo, utol. So again, bakit natin kailangan siyang pakawalan? Or kailangan mo dapat na kumalas kahit mahal na mahal mo pa? Kasi itong mga utol, once na nag-e-stay ka pa sa tao na kahit sobrang mahal na mahal mo pa, pero kung nasasaktan ka araw-araw, once na hindi ka kumalas dito, utol, ay araw-araw na mga pasakit po yung mararamdaman mo. Halos araw-araw talaga, hindi ito mahihinto. So ngayon, Kuya Kiko, yes, pero napakahirap eh. Mahal na mahal ko siya, paano ko ba aatrasan? Kailangan mo lang ikondisyon yung mentalidad mo dito. Na huwag talaga puro damdamin yung palagi mong sundin. Kailangan talaga is mag-focus ka sa kung ano din yung tama at mali. Kasi minsan nabubulagan tayo na buong akala natin is tama pa rin yung ginagawa natin. Pero kung sa tutuusin, kung hihimay-himayin natin, yung katotohanan ay may mali na pala. Na the more na isinisiksik mo yung sarili mo is the more ka lang palang mahihirapan. The more mo lang na pinipilit yung sarili mo is the more ka lang palang masasaktan. Yes, utol. Kailangan talaga is maging matalino ka. Kailangan talaga is magiging smart ka. Pagpasok mo sa relationship, talagang magagamit ka, talagang mauuto ka, talagang maiisahan ka kapag hindi mo ginagamit yung iyong isipan. Maluloko ka, that's why naluloko ka. Dahil puro ka damdamin. That's why na nabubulagan ka din. Dahil puro ka rin damdamin. Hindi mo pinapagana ang iyong isipan. So itong mga utula, klarong-klaro na hindi ka na minamahal ng tao na which is mahal na mahal mo, bakit mo pa idediretso yung pagmamahal mo? Kailangan mo nang mag-detach, utol. Kahit sabihin pa natin na Kuya Kiko, napakahirap po, hindi ko makakaya. Yes, alam kong napakahirap, pero utol ha, kailangan mong ikondisyon yung mind mo. Kailangan iset mo yung mentalidad mo na ayaw mo na or susukuan mo na siya. Kasi kung hindi ka magiging ganito, talagang didiretso-diretso ka lang sa kanya. Pero kung nakaset na yung mindset mo, naaayawan mo na siya, yes, magugulat ka ng padahan-dahan na which is, wala ka na palang nararamdaman sa kanya. Na uy, nakaya ko din pala. Parang wala na rin akong nararamdaman sa kanya kasi pinilit ko. Yes. Dahil ginawa ko. Yes. Dahil kung gagawin mo, utol, kung gugustuhin mo talaga is maggagawa at maggagawa mo. Again, kung wala ka kasing gagawin is talagang hindi ka rin makakaalis sa situation na ito na kung saan ka nahihirapan. So ang tanging solusyon nandito is actions na dapat magawin ka talaga, na kahit sobrang hirap, pero kung padahan-dahan mo itong ginagawa na ginusto mo, na aayawan siya, talagang makakaya mo, utol. Pag-isipan mo ng maigi. Pag-isipan mo yung future mo. Kung minamahal mo yung sarili mo, utol, gumawa ka ng mga gawain na para sa pagmamahal din sa iyong sarili. Alam mo nang hindi ka na makatulog, hindi ka na makapag-focus sa trabaho, hindi ka na makakain ng maayos. Nagpapahiwatig po ito na kailangan ng pagmamahal ang iyong sarili. Na wala na ibang magmamahal dito kundi ikaw lang din. Uy, teka lang. Parang kawawa na yung sarili ko dito. Kailangan ko nang baguhin. Kailangan ko nang bumangon. Kailangan ako ng sarili ko. Iwasan ko yung mga bagay-bagay na nakapagpapagawa sa akin ng ganito. Na hindi ako nakakakain, hindi ako nakakatulog, hindi ako nakapag-focus sa trabaho. So iwasan ko yun dahil ito yung mas importante sa akin. Dahil ito yung nagpapahiwatig na minamahal ko yung sarili ko. Kailangan kong matulog na maayos. Kailangan kong kumain ng maayos. Kailangan kong mag-focus sa aking trabaho dahil lahat ng ito ay para sa sarili ko. So mas ito yung pipiliin mo dapat, utol. Kaysa mga gawain na yon or kaya sa mga palaisipan na yon na nagpapagulo lang talaga sa iyong buhay.
Okay? So kailangan mo lang din piliin kung ano yung tama at saka kung ano yung mali. Kailangan mo nang gumising utol. Kahit mahal na mahal mo pa yung tao, kailangan mo pa rin itong gawin. Dahil someday, masisigurado ko sa'yo, magiging happy ka rin. Kaysa mag-stay ka pa dito, hindi darating yung araw utol na magiging happy ka. Masasaktan at saka masasaktan ka lang. Madadapa at saka madadapa ka lang. Okay? So think wisely po. So yun lang po mga utol, sana nakatulong talaga yung video na ito. Maraming salamat. And then next time magsha-shoutout po tayo sa susunod na video natin. Just comment down lang dyan sa ilalim para may shoutout natin kayo sa next video natin. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.